Amen! Isang mapagpalang linggo ng... Sorry po. Good morning po sa bawat isa! Amen! Inisip ko. So tayo may nagpapasalamat sa ating pong mga pre-program music, sa ating pong napakinggan sa piano solo, Save, and then sa ating pong sanctuary choir, God Almighty. Amen? So, salamat po sa lahat ng mga bisita po natin na kasama natin ngayon sa ating pong iglesia. Baging sa ating pong mga kapatiran na nasa online, isang magandang umaga din po sa inyong lahat. Sa ating pong mahal na bishop na nasa London. So, I think good evening pa ata doon sa London. Good evening po, Bishop. At salamat at kasama na po natin ang ating pong Ma'am Maris din po. Anyaya ko na pong bawat isang tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba. In the book of Romans chapter 12 verse 1, sabay-sabay po natin bigkasin ng may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, all together, ready, begin. Sasambahin kong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin kong Diyos ang may malinis na puso at kalooban. Sasambahin kong Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin kong Diyos ang may mataas na paggalang. Sasambahin kong Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin kong Diyos at salita niya'y pakikinggan. Atin pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we'll be reading from the book of Ephesians chapter 2, verses 11 unto 21. Sundan niyo na lamang po ng inyong mga paningin. Verse 11. Wherefore, remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called circumcision in the flesh by made hands. That at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our feast, who had made both one, and had broken down in the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God
in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Last verse, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Papuri po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Shall we come to the Lord in prayer? Our gracious and merciful Father in heaven, thank you for this morning and for the gift of life you continually give us. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, sa pag-iingat, Panginoon, at sa walang sawang pagmamahal sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na patuloy nagpapatibay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, na mga manggagawang patuloy ninyong ginagamit sa inyong gawain upang kami pangaralan, gabayan sa aming paglago sa aming buhay spiritual. Ngayong umaga, Panginoon, unang-una sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na maging kabahagi, Panginoon, ng serbisyo, Panginoon, sa comfort, Panginoon, sa loob ng worship place na ito, sa bawat upuan, sa mga naghanda nito at nag-prepare nito. Salamat sa kanilang mga buhay. Inilalapit po namin sa inyo ang buhay po ng aming mahal na bishop. Kayo pong patuloy mag-ingat sa kanya, Panginoon, sa kanyang gawain, Panginoon, ay pinagkatiwala niyo sa kanya, sa kanyang kalusugan, Panginoon. At ganyan, Panginoon, sa kanyang mga task, Panginoon, ahead, Panginoon. We know that it will be challenging physically, Panginoon, especially with the time differences. But we know that the strength will be coming from you, Lord. And continue to give him wisdom, Panginoon, as he extend the same love that we continually feel in this worship place, in this family, in this church. Also, Lord, binalapit po namin sa inyo ang aming mahal na resident pastor, si Pastor Norman, Panginoon. Kayo pong patuloy, Panginoon, na gumabay sa kanya, Panginoon, sa special task na binigay niyo sa kanya ngayong umaga. Naway maging pagpapala siya, Panginoon, sa mga tao makakarinig, Panginoon, ng kanyang mensahe, Panginoon, na galing sa inyo. Hindi, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, kayo pong patuloy mag-bless sa kanila kay Ma'am Maris, kay Ma'am Jessica, kay Sophia, kayo pong patuloy mag-bless, mag-ingat sa kanila, Panginoon. We know that the part of the challenge you gave them is also extended to them, Panginoon. Continue to bless them. Sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, kayo po magpagaling sa kanila. And ganun, Panginoon, sa mga kasamahan namin, Panginoon, na nasa online, may you extend all the learnings, Panginoon, all the love that you'll make us feel this morning through the screens, Panginoon, so they can feel the same thing online. And we pray, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway na makahadlang sa gawain ngayong umaga, kayo po ang magtaboy dito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, kayo magbigay ng wisdom, Panginoon, kalakasan sa taong gagamitin niyo upang maghatid ng inyong mensahe ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong katapatan. Magbago man ang panahon, magbago man ang mundo, alam namin patuloy kayong tapat sa aming mga buhay. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Good morning. Amen. Naniniwala po ba tayo Sunday is for the Lord? Amen. Kaya nararapat lang po ibigay po natin ang ating best sa pagpupuri sa Kanya. Umawit po tayong lahat. Awitin po natin, When the Roll is Called Up Yonder. Verse 1, When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the Savior first shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Everybody sing it loud. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Verse 2. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather
scattered to their home beyond the sky. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On to the last verse. Let us labor toward the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. All Christians sing. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Napakasarap pong umawit para sa Panginoon. Di po ba? Isa po pong awitin po natin, Higher Ground. Verse 1, I'm pressing on the upward way. You heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Verse 2, all ladies. Above the world, you'll see the star. Amen. Sing on, ladies. Praise God. All together now. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher. This time, all the men. I want to scale the atmosphere. Amen. And catch a glimpse of glory bright. But still I pray till head I found. Lord, lead me on to higher. All together now. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Purihin ng Panginoon, maari na po tayo magsiupo. Amen. Maraming salamat po sa napakasayang awitan na ating pong ginawa. Tunay po na kahit magkabulol-bulol man po tayo dito, talagang iba pa rin po ang papuri po natin sa ating Panginoon. Ano po? Kahit nga injured, talagang nagli-leader pa rin po. Grabe po talaga. Kaya love na love po natin yan si Pastor Rodel. Ano po? Ano man sitwasyon ng buhay niya, talagang gusto niya ialay sa Panginoon. Ayan, thank you Lord for Pastor Rodel. At ngayon mga kapatid, tayo po ay dadako po sa pagbati sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Meron pa po ba? Uy! Ayan, si Cassandra nandito. Ayan, si Sister Cassandra. At meron pa po si anniversary po ni Brother Ariel at ni Sister Vanji. Happy anniversary. And then, ayan, sila po mga kapatid ang nagdiwang po ngayon. Unfortunately, alam niyo po sa sobrang lakas ng ulan kanina, medyo nahirapan po tayo. At meron po ba tayong mga bisita po ngayon, mga kapatid? Meron po ba tayong bisita? Ayan. Naku, wala rin po tayong bisita. Naulan na lang silang lahat. Okay, dahil wala po tayong bisita, tayo po ay magbabatian sa isa't isa. Kakamayan po natin ang isa't isa ng may ngiti sa labi at may pagmamahal sa ating mga puso. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya
ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Everybody sing! Babaguhin ang iyong Buhay, kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan po tayo! What a happy life it will be If you know my Savior Jesus, what a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive in praise today and you'll have a Happy life. Isa pa po! Ligaya ng buhay! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Tayo po ay bumalik na sa ating pong mga upuan. At atin pong basahin ang sinasabi po ng Matthew chapter 6, verses 19 to 21. At ito po ang sinasabi ng Biblia. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat pong muli sa pagkakataong kami po ay magkakaloob sa iyo. Ang pagkakataon, dakilang Diyos na ibinigay mo sa amin upang po kami ay makapagbalik ng aming pasasalamat, ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba sa pamamagitan po ng pagkakaloob. Ama, ang aming pong hiling at dalangin, ito po, Panginoon, ay makabanalin mo po. At hayaan mo po, dakilang Diyos, na gawin po namin ito ng aming buong puso. At ang pag-ahandog na ito, dakilang Diyos, ay alam namin pagbabalik lamang ng mga bagay na ibinigay mo po sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang gumagawa ng mga tungkulin at tulungan mo rin naman, Ama, ang hindi makatupad ng kanilang mga tungkulin upang sa ganon, dakilang Diyos, ay maibalik ang lubos-lubusang pagpapala sa amin pong mga buhay. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Unahin po natin ang mga bata po muna, ang maunang magkaloob. Awitin po natin. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is fleeting. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price. Okay, precious rubies, please. The Lord can use, ladies. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I call to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice,
that cost me nothing. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Maraming salamat po, Pastor Poy. And this time, minanya kung bawat isa, tumayo po tayong lahat ulit. Amen. Minsan po ba sa buhay natin nararanasan natin na parang ang bigat ng mga problema? No? Parang minsan pasa natin yung daigdig. Pero po dapat natin laging tandaan, Jesus cares. Amen. Awitin po natin for our last song, Does Jesus Care? Verse 1. Does Jesus care when my heart is pain too deeply for mirth or song? As the burdens press and the cares distress and the way grows weary and long. Yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Verse 2. Does Jesus care when I tried and failed to resist some temptation strong? When for the grief I find no relief, though my tears flow all the night long. All together now. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. On to the last verse. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it all to Him does He see? Does oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Amen. Purihin ang Panginoon. This time, maaari na po tayo makaupo. Makapakinig po tayo ng tanging bilang. Nanganguhay ko ay pagharian mo, Jesus. Ang likong landasin ko'y tinuwid mo at ginawang iba. Aking mga salay, pinatawad mong ganap.
pagkat di mo nais na ako'y mapahamak. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Jesus. Bawat sandali, pag-asang dulot mo'y nadarama. At hayaan mong ialay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon. Pagkat sino mang nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahamak sa habang buhay. At wala na ngang makahigit sa iyong pagmamahal, sa iyong kaharian, sa lupa't sa langit man, doon mananahan, Jesus. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Jesus. Bawat sandali, pag-asang dulot mo'y nadarama. At hayaan mong ialay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon. Pagkat sino mang nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahamak sa habang buhay. At wala na ngang makahigit sa iyong pagmamahal, sa iyong kaharian, sa lupa't sa langit man, doon mananahan, Jesus. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon. Pagkat sino mang nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahamak sa habang buhay. At wala na ngang makahihigit sa iyong pagmamahal, sa iyong kaharian, sa lupa't sa langit man, doon mananahan, Jesus. Doon mananahan, Jesus. Amen. Maraming salamat po kay Teacher Cel. At ngayon mga kapatid, tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil isa po sa atin pong mga mission pastor ang siyang mangangaral po sa atin. Siya po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon at nakita naman po natin kung paano po siya ginagamit sa lugar po ng Valenzuela. Hayaan po nating ibigay ang lahat para sa Panginoon at sa lingkod niya na gagamitin ngayon, Pastor Jason. Amen. So, good morning po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa araw po na ito na tayo po ay muli
ay magkasama-sama upang sumamba sa ating pong Panginoon. At masaya po ba ang bawat isa? Amen. So muli ako po ay nagpapasalamat sa ating pong senior pastor and sa ating pong resident pastor, Pastor Norman, with Tatay Bishop sa privilege na muli po ay ako po ay makapagbahagi ng salita po ng Panginoon dito po sa ating pong church ng Living Water Baptist Church of Santa Mesa. And mula po sa Living Water Baptist Mission Valenzuela ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panalangin, suporta at talagang yung pagmamahal sa ating pong misyon sa lugar po ng Valenzuela. Maraming salamat po sa inyong lahat. And this time po mga kapatid, bago po ako magbigay ng pangangaral ng salita po ng Panginoon ngayon pong umagang ito, allow me to share some updates po sa ating pong misyon sa Valenzuela. So coverage po nito is from October last year hanggang ito pong nakaraang buwan ng Hunyo. And because the last time po na ako po ay nakapag-preach, I think that is October din po last year bago po yung aming pong anniversary. So ito po yung mga ministries and accomplishments ng ating pong gawain po sa lugar ng Valenzuela. Sige po. So una po, last October 25, last year, we celebrated po our second anniversary as a mission. And we praise God for a successful na celebration po ng gawain kung saan ay kasama po namin ang ating pong senior pastor, Tatay Bishop, na nangaral po at nagbigay ng hamon sa aming pong gawain. And the theme of our anniversary last year is still on mission. Because it is a reminder for us that even though we are already gaining some accomplishments, still we have the mission na kailangan gawin, and that is to share the gospel sa mga tao po sa paligid ng ating pong gawain. And also po mga kapatid, sunod po nito ay nakaganap din po kami ng aming pong first evangelistic service na kung saan po ay karamihan sa mga dumalo na first time ay mga members na rin po natin ngayon sa mission. And some of them are already ministering and assisting sa mga gawain na mayroon po tayo. And November 9 po, nagkaroon po tayo ng baptism na kung saan ay 9 from our mission work ay nabaptize, and most of them are still actively serving God sa ating pong mission. And then November 21st to 30, I received this privilege to be with our bishop na makasama sa kanya pong ministry and mission trip doon po sa Ilocos hanggang La Union. And it's really a great blessing sa akin because ako po'y na-recharge, marami akong natutunan at alam na ng iba kung ano po yon. So yun, okay. Okay, and December 6 po last year, we held our third Christmas gift giving na kung saan po ay nakapagbigay po tayo ng mga regalo sa mga 80 na mga bata at tayo po ay naging blessing po sa kanila. And then next, December 14, yan po, ako po ay nabigyan din ng mga opportunities to preach in mission and different church doon po sa lugar ng Batangas. At ito po ay actually naging help sa akin para po doon sa akin pong nire-raise na pangangailangan for my hearing aid. Because there are churches in Batangas na kung saan po ay naging tulong po sa akin upang ako po ay magkaroon po ng hearing aid. And then next po yan, blessing po because every year ay ang ating pong mission ay nakakaadalo at nakaka-witness sa kabutihan po ng Diyos dito po sa ating Mother Church. At yun po ay malaking pagpapala po sa aming misyon na nakikita po yung magandang kalagayan at magandang progreso sa church na aming pong pinanggalingan. And it is an encouragement for us to keep on and to do our best pagdating po sa gawain ng Panginoon, because we are also praying and aiming that someday this mission that we have in Valenzuela will be established as a church po. Because yun naman po talaga yung aming din pong desire. And January 4 yan, nag-start po ulit yung ating po mga services, and nagkaroon po tayo ng mga meeting with our members na kung saan ay bumuo po tayo ng mga activities para po sa taon na ito ng 2026. Then next po
Yan, so nagkaroon po tayo ng youth ministry sa ating pong misyon. At kung dito po sa ating mother church, you have CYA. Sa amin po, meron po kami SYM. So that is Streams Youth Ministry. So we started it na maging a way din para magkaroon po ng mga engagement po yung ating mga kabataan sa ating pong misyon. At yan po ay sa pangunguna po ng aking pong nag-a-assist po sa akin lagi na si Brother Fred Lajon. Siya po yung aming pong youth leader sa ating pong mission. Then next po, yan, so nandiyan din po na nagpa-participate po tayo lagi sa mga activities na mayroon po ang mga Baptist churches sa paligid natin, especially to the churches na related po sa ating pong senior pastor na si Tatay Bishop. Next. Yan, so we also started this soul winning drive sa aming pong mission na kung saan ay we are encouraging our members to make soul winning a part of our daily walk this year. Na kung saan po ay actively na talaga nagpa-participate din po ating mga kabataan and even some of our adults when it comes to winning souls. Because alam naman po natin that is the Great Commission na talagang mahalagang magampanan po natin. And then next po, January 31st, ayan po, nagkaroon po tayo ng mga iba pa ng mga good news classes at mga center po sa mga iba pang kalapit na barangay na kung saan ay isa rin po sa pinaka-goal at priority po ng ating mission na hindi po pababayaan ang children's ministry. Dahil bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig that every time that we are sowing seeds, di ba, doon sa mga batang iyon ay magbubunga ito sa araw na itinakda ng ating pong Panginoon. Next po, yan, so ito po ay kauna-unahan po na first youth evangelistic, kauna-unahan na, first pa. So yun, first youth evangelistic service po sa ating mission na kung saan ay nakapag-gather po tayo na almost 65 na mga first-time visitors. And karamihan din po sa mga naging bisita po natin that time ay talaga po nagpapatuloy na rin po sa ating pong gawain. And ang aming pong speaker during that time ay si Pastor Mark J. Loyola. At yun po talaga yung naging malaking blessing po sa ating pong gawain. And some of those visitors ng ating pong evangelistic na yan ay kasama po namin ngayon dito. Kaya yun po at sila yung iba baptize na po. Okay? Sige po, next po. Yan, so May 1st hanggang 2nd, karoon po kami ng kaunting summer outing ba? Dahil naniniwala ko, kailangan din naman namin po ito na ma-refresh po minsan. Diba? Lalo yung may mga members na burn out at kailangan na mag-relax po. Simple lang naman po yan, gathering na yan. At hindi naman po yan kamahalan ba? At blessing na lang din po yung naka-discount kami nung time po na yan. So yun. So next po, 25th of May ay nagkaroon po tayo ng Mother's Day appreciation sa mga nanay po natin sa ating pong mission. At next. Yan, so nagkaroon din po tayo ng bagong Bible study sa Malabon po, sa Maysilo, Malabon. At yan po yung family na kung saan ay actively rin po na nag-attend at nagpupunta sa ating pong misyon. And then sila rin po yung mga next in line sa mga ibabaptize po natin. And I have already talked to PNG that this coming August, kung di po ako nagkakamali, kung sakaling magkaroon po ng baptism, so we have one family na ibabaptize po. So yan, so June 1st hanggang 5th, ay naka-join po yung mga kabataan natin doon po sa ating pong camp sa pangunguna po ng ating pong Mother Church with Living Water Baptist Mission Tondo. And ito po yung naging blessing kasi yung bunga rin po nito ay napakaganda sa aming pong mga kabataan na mas lalo po silang naging close at mas lalo po silang naging engaged sa mga gawain po natin sa ating pong misyon. Yan, and last June 9 ay nagkaroon po tayo ng baptism muli and 4 po mula sa ating misyon ang nabaptize at isa po dyan ay galing po dun sa camp. And then yung isa rin po dyan ay bunga rin po ng ating pong nakaraang evangelistic noong youth evangelistic po noong February. Sige po.
So, yan. So, also, last June din po ay ganap po tayo ng VBS sa ating pong misyon at naging blessing din po ito na kung saan ay 70s na mga kabataan mula po sa different extension natin na tinuturuan every Saturday ay nag-gather po namin so that we can teach them the Word of God and so that we can give them gifts. So, naging style po namin dyan ay para kami merong vending machine na kung saan yung mga points na kanilang nakuha ay nire-redeem nila kung bigas, delata, o kung ano paman. So, salamat din po sa mga taong nakipag-partner po sa amin upang ito po'y maging successful. So, yun po. And yan. So, please continue to pray for our mission work, sa ating pong preparation, funds, and yung success po ng ating pong activities pa nitong taon na ito. Especially our upcoming 3rd anniversary sa ating pong mission this coming October 25th din po ng taon na ito. And also we are praying na kami po ay makaganap muli ng evangelistic service, and we are praying to have 100 first-time visitors para po ay maibahagi sa kanila ang ebanghelyo po ng ating Panginoon. And also, please do include in your prayers because we are now praying and planning na kung loobin po ng Panginoon ay makalipat po kami sa mas malaking lugar dahil yung pwesto po natin ngayon ay masikip na po para po sa amin. And especially every time na may mga bisita, may mga fellowship, at may mga simpleng potluck yung mga members, and hindi na po kami magkasya po talaga. Kaya mahirap na rin po yung ligaya ng buhay namin. Hindi na umaalis halos ng upuan. Kaya po, so yun. So again, we are so blessed to be part of a Living Water family. We are so blessed to have Tatay Bishop as our senior pastor. And we are so blessed because we always feel and we always see your support and your love para po sa ating mission. So please, do continue pray for us. Okay po? So maraming salamat po. Tapos na po tayo. At joke lang po. Okay, so this time po, tayo po yung mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat at ating po kunin ang ating po mga banal na Biblia. And let us open our Bibles in the book of 2 Chronicles, chapter number 10, reading verse number 1 down to verse number 19. So ito po ang mga talatang ating pong pag-aaralan. And for our scripture reading, what we're going to do is we will read the passages responsively. Ako po sa nauna, niyo po itong susundan. And in the last passage po, ay sabay-sabay po tayo nababasa. Again, 2 Chronicles chapter number 10, reading verse number 1 down to verse number 19. The Bible says, "And Rehoboam went to Shechem, for to Shechem were all Israel come to make him king." Verse number 3, "And they sent and called him. So Jeroboam and all Israel came and spake to Rehoboam, saying, And he said unto them, Come again unto me after 3 days. And the people departed. And they spake unto him, saying, If thou be king to this people, and please them, and speak good words to them, they will be thy servants forever. And he said unto them, What advice give ye, that we may return answer to this people, which have spoken to me, saying, Is somewhat the yoke that my father did put upon us? For whereas my father put a heavy yoke upon you, I will put more to your yoke.
My father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. And the king answered them roughly, and King Rehoboam forsook the counsel of the old men. So the king hearkened not unto the people, for the cause was of God, that the Lord might perform his word, which he spake by the hand of Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat. Verse 17, But as for the children of Israel that dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them. Last verse, sabay-sabay po tayo. And Israel rebelled against the house of David unto this day. Let us pray. Our Father in heaven, once again, Lord, we praise you and we thank you for this blessed Sunday na iyo pong ibinigay sa amin, na kung saan ay kami ay muling naparito sa lugar na ito upang ikay sambahin. Salamat, Panginoon, sa mga nakapagpapalang awitan, sa mga bahagi ng programa na kung saan ay alam po naming naghanda sa aming mga puso para po sa pag-aaral ng iyong salita. And this time, Lord, as we will study your word, I pray, please, continue to provide wisdom, understanding, strength to each one of us, na amin pong matapos ang pag-aaral ng iyong salita na may katagumpayan. At nawa kami ay mapagpala, Panginoon, ng mensaheng ito na aming mapakikinggan. And as the preacher that you will use, Lord, I pray, continue to give me strength, give me wisdom also, Lord, na siyang aking kailangan so that I can declare your word to your people, so that I can give them the challenge, Panginoon, na iyo pong nais na ibahagi sa kanila. And I pray, Lord, please, as I will preach, hide me behind thine cross, O God, and make me your footstool, O Lord, so that you will be glorified, Panginoon, at wala ng iba. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at makita, wala ng iba. Ito po ang aking panalangin sa matamis at dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po'y makaupo. At the title of this message that I would like to share this morning is Bad Counsel, Bad Choices. Ulitin ko po, Bad Counsel, Bad Choices. Mga kapatid, mga minamahal, as we have read these passages na alam nating bahagi ng ating pong pag-aaral natin, kung inyo pong unti-unti nang inuunawa o kung kayo po'y pamilyar dito po sa story na ito about King Rehoboam, alam ko po na yung iba sa atin may idea na doon sa pinaka magiging flow o takbo ng ating mensahe. Ito po'y patungkol sa mga payo na hindi maganda. Mga payo na pag ating tinanggap ay pwedeng sa atin po ay makasira. Mga payo na kung ating pakikinggan at isa sa puso ay pwede pong makaapekto sa atin maging sa mga taong nasa paligid natin. So the story is about King Rehoboam. After his father, King Solomon, na ay pumanaw na, ang next in line po na maging king sa Israel is this king. It is King Rehoboam. So nung siya po ay itinalaga na, dumating po sa kalagayan na yung mga tao po ay mayroon pong mensaheng nais na iparating sa kanya. At ang nangyari po, ito pong isang character that was named Jeroboam became the people's spokesperson. Na kung saan ang kanila pong mensahe para sa king ay sila'y nahihirapan because of the burden that they have, because of the heavy na tax na kanilang binabayaran na itinalaga ng kanyang ama na si King Solomon.
So yung mga tao nahihirapan sila. And they are seeking for the king's help na since ikaw na yung hari ngayon, baka pwede mong pakinggan yung hinaing ng mga tao na inyong babaan yung nagiging kabigatan sa kanila at kanilang ipinangako na kung sila'y pakikinggan ng hari, they will give the king their respect, their allegiance, their loyalty. Nandun yung kanilang pangako. And then this king, Rehoboam, said and told them na bumalik kayo sa akin after 3 days. Dahil siya'y magsisik ng counsel. So that time, he seeks the counsel of the older na mga counsel, yung mga counsel na alam natin minsan din naglingkod sa kanyang ama, na si Haring Solomon. They seek the counsel, they seek counsel from them, and then this older counsel gave him the advice na alam po natin ay magiging beneficial para sa kanya. Pero anong ginawa niya? He rejected it. And then later on, he seek the counsel of this younger counsel na kung saan ay nagbigay sa kanya ng hindi magandang payo, ng hindi magandang instruction. At ito'y pumabor sa kanyang gusto. Kaya't ito'y nagdulot ng ng isang desisyon na naging malaking problema sa bayan ng Israel. And we know that it resulted for the king to be divided. Nahati yung kingdom dahil dito sa maling desisyon na na nag-ugat sa isang maling payo na kanyang tinanggap. So this king listened to these voices na alam natin ay hindi dapat pakinggan. And mga kapatid, mga minamahal, in our lives as a Christian, every day, we are also surrounded by voices. It can be from your family. It can be from your friends. It can be from social media. It can be from your co-workers, your colleagues. It can be from those people na talagang nasa paligid natin. But let me tell you this, brother and sister, not all those voices that you hear are trustworthy. Hindi lahat ng tinig sa paligid natin na ating naririnig ay katiwala. Hindi po. May mga boses dyan na kung iyong pakikinggan ay pwedeng magdulot sa iyo ng kasiraan. Isang boses na kung iyong tatanggapin ay pwedeng magdulot sa iyo, kapatid, ng isang hindi magandang kawakasan. Sabi nga po ng isang quote na aking pong nabasa, a ship does not sink because it is surrounded by waters. No, it started to sink when the water came in. Tama po. Sa madali pong salita, marami diyang tinig, marami diyang boses, marami kang payong maririnig, pero mag-uumpisa lang na ikay masira kung hahayaan mo na ang mga tinig na iyan ay pumasok sa iyong puso. Tama po? It will always start when you listened to those voices. Amen po? Diba? Yun po yung katotohanan dito. So this chapter that we read is a chapter that reminds us that bad counsels results to bad choices. And these bad choices will result saan? Sa bad consequences sa buhay natin. So yan po yung ating pong pag-aaralan. Handa na po ba ang bawat isa? At kanina pa ako kinukulit po ni Brother John na lang sabi niya, Brad, dito 45 minutes lang. Kung sa mission mo nagwa 1 hour ka, sa mission mo yon, diba? Kaso po, di ko po alam Depende na ho yan. But again, tayo po'y dako na po sa ating pong mensahe. Mga kapatid, mga minamahal, for our first point, ang una po nating makikita dito, let's talk about the counsel he rejected. Alam natin merong need yung mga tao. As a king, ang kanya pong dapat priority is to listen to the voice of his people. That is his main priority. Yan yung kanyang dapat unang tinatrabaho. Alam natin, sa church meron tayong pastor. At ang pastor ay alam natin sa kanyang leadership ay kailangan po ang makita ay servant leadership. Tama po? Ang dapat makita ay yung pastor na nakikinig sa tinig ng kanyang mga pinagpapastolan. And same din dito po sa kalagayan ng haring ito. Since he is already established as the king, since he is already nailagay na sa pwesto, ang kanyang dapat trabaho pakinggan yung tinig ng kanyang mga tao.
Pero ano po ang nangyari? As he seeks this counsel, siya po'y nakinig sa counsel ng mga older na counsel. Ano po yung binigay na payo sa kanya? Makikita natin mga kapatid, mga minamahal, in the Word of God, ang kanilang gusto pong ibahagi sa king na ito ay simple lang naman eh. Magkaroon ka ng compassion sa mga tao, magkaroon ka ng servant-hearted na type of leadership, at yung mga taong yan, mamahalin ka. Yun yung payong ibinigay. Pero immediately, this king rejected that kind of advice. And then, nag-move forward siya, nakinig siya doon sa payo ng mga nakababatang counsel na kung saan ay ang binigay sa kanya ay ikay maging mahigpit, mas bigatan mo yung burden na mayroon sila, ipakita mo na mas matapang ka. Kaya nga yung words mismo ni Rehoboam, di ba? Ang sabi niya, kung nahirapan kayo sa paghahari ng aking ama, mas pahihirapan ko kayo. Yun yung kanyang gustong mangyari. So lumalabas lang po na hindi niya pinakinggan yung magandang payo para sa kanya. Na kung tutuusin ay ang magbe-benefit, dalawa siya, pati yung kingdom. Tama po? So makikita natin maganda sana yung mangyayari. Pero ano yung lumabas? Ano yung nakita sa kanya? Mayroong problem. May problem sa puso niya. Ngayon, pag-aralan natin, anong klaseng counsel ba itong nireject niya? Ang nireject lang naman niya ay masasabi natin, number one, a guided counsel. Imagine, he rejected a guided counsel, a counsel that was given with wisdom and that is biblically aligned to the principles na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Isipin niyo po yan na ito yung tinanggihan niya. Mga kapatid, mga minamahal, I know, in our lives as a believer, in our lives as a Christian, dumarating sa point na tayo rin mismo nangangailangan ng payo. Tama? Kaya nga meron tayong pastor, meron tayong disciples, meron tayong leaders na ibinigay sa atin ng Panginoon. Why? Because in our life as a believer, hindi pwede na na by your own palagi. Hindi. We are our brother's keepers. Amen? We are to carry each other's burden. That is the design of God that was given to His church. Alam natin yan. At ang pinaka number one na dapat nating nilalapitan, yung pastor natin. Amen po? And we are blessed. Why? Because we have a pastor that is a seasoned preacher, a seasoned pastor na kung saan alam natin na kung siya'y magbibigay ng payo sa atin, talagang guided ng Scripture. Alam ko po yung mga pastor, hindi yan basta-basta magbibigay ng payo. Every time that they will give advice and counsel to someone, they are seeking the Holy Spirit's guidance. They are seeking the Scripture bago po nila ibigay yung guidance na para sa iyo. At kung yan ay tatanggihan mo, at kung yan ay hindi mo pakikinggan, kapatid, para mo na rin sinabing hindi ka talaga nakikinig sa mismong salita ng Panginoon. Tama po? Huwag nating i-reject yung wisdom ng ating mga pastor. Pag may sinabi sila sa iyo, alam ko laging sa ikagaganda natin iyon. Amen? Kaso ang nangyayari sa atin, we are always rejecting it. Why? Dahil merong problem sa puso natin. And not just a guided counsel, but also a godly counsel. Imagine, this king rejected a godly counsel, a counsel that we know will result in his life humility and success in his leadership. Sipin niyo po yan na lagi niyong tatandaan. Pag ang counsel na binigay sa atin galing sa salita ng Diyos, magbubunga yan ng maganda sa buhay natin. Bakit po? Kasi una pa lang galing sa Word of God. Kung yan ay counsel lang na pansarili, sabihin natin, sariling opinyon, sariling paunawa at ibinigay sa inyo, ano po ang mangyayari? Masisira lang din tayo. Tama? Kaya nga ang mangyayari po, kung tayo iiwas at hindi makikinig sa godly counsel, ikapapahamak natin ito. And not just that, it is also a genuine counsel. I always do believe that our pastors, our leaders, someone na nagbibigay sa atin ng payo, ay lagi pong totoo na nagbibigay ng payo. Hindi sila yung para lang may masabing na ibigay na payo. Hindi sila yung masabi lang na magawa ko lang yung tungkulin ko. Hindi
our pastors is not just someone na masasabi natin parang ibang tao. Ang mga pastor po ay tatay natin spiritually. And as our fathers in our spirituality, mga kapatid, wala yang ibang gagawin na gusto niya para sa iyo kundi yung ikabubuti mo. Tama po? Hindi yung ikasisira mo. Kung ang pastor mo, binibigyan ka ng payong ikasisira mo, hindi talaga pastor yan. Tama po? Baka impostor. Tama? Hindi pastor. Kaya mga kapatid, we are blessed. Why? Because we belong to a church na alam natin ang pastor na nagbibigay ng payo sa atin, ang mga leaders na nagbibigay sa atin ng payo ay genuine. Amen po? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, nakapagtataka bakit dumating sa point na na hindi pinakinggan nitong king na ito yung payong magre-result ng maganda para sa kanya. Tama? And if we will study his life and also the life of his father, King Solomon, we can see a really big contrast sa kanila. Tama po? And as we study their lives, you will see the irony. Bakit po? Solomon built his kingdom with wisdom. And he even reigned. He started his reign by asking God wisdom. Pero yung kanyang anak, anong ginawa? He started his reign rejecting wisdom. So what Solomon built in wisdom, Rehoboam fractured through foolishness. Tama po? Naging mangmang. Hindi po siya naging wise. Amen? So yun yung una nating makikita dito. Pero ngayon mga kapatid, pag-usapan naman natin, bakit dumating sa point na na nireject nitong taong ito yung wisdom na ibinigay sa kanya. For our second point, ang sabi dito, the conceit he revealed. The conceit he revealed. The very reason why this king rejected the older counsel's wisdom na ibinigay sa kanya, it's because of this excessive pride na taglay ng kanyang puso. Meron siyang proud heart. Mga kapatid, mga minamahal, naniniwala ako. Kaya po may mga Kristiyano na dumarating sa point na tinatanggihan yung payong ibinibigay sa kanila dahil puno ang kanilang puso ng pagpapalalo. Puno ang kanilang puso ng pride. Puno ang kanilang puso ng sabihin natin ng pagmamataas doon po sa mga salita ng Panginoon at lingkod ng Diyos na ginagamit niya. Mga kapatid, mga minamahal, it is the very same thing that we can see sa buhay po ni King Rehoboam. He is full of this excessive pride. Diba? And makikita natin through his answers, he revealed what was already in his heart. Kaya nga sabi, diba, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinakapuso ng problema sa puso. Tama? Kaya kung may Kristiyano dyan na hindi nakikinig sa pastor, may problema puso mo. Kung may Kristiyano dyan na kahit ang linaw na ng instruction na binigay sa iyo ng pastor mo and yet nag-fail ka pa din, it's because you have problems in your heart. And let me tell you this, kapatid, saan ka dadalhin ng pride mo? Hindi ka niyan dadalhin sa kagandahan at kaayusan ng buhay. Laging ang dadalhin sa iyong kawakasan ng iyong pagmamataas sa mga lingkod ng Diyos at sa mga salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin ay lagi pong kapahamakan. Amen? Every time that we express this pride sa kanila, ano pong nangyayari? Lagi lang tayong magfe-fail. Amen po? And the only pride that I know that is good is the detergent powder. Kasi yung pride, maganda daw yan sa mga automatic na washing, di ba? Yung hindi ka na magkukusot. Yes, it's true. Nasubukan ko na yan. And that's the only pride that I know that is good. But other than that, wala na tayong makikitang magiging magandang dulot ng pride. Wala na po. Amen. Laging kasiraan ang ibibigay niyan sa atin. Amen. Kaya nga makikita natin sa buhay niya instead of serving the people, he sought to intimidate them. Instead na maglingkod siya sa mga tao, anong gusto niyang pairalin? Takot, di ba? Yung mga tao ay magkaroon ng fear sa kanya. Share ko lang po mga kapatid, mga minamahal. Back then, hindi pa po ako pastor. I was just a preacher during that time.
And I was given the chance to lead. I was given the chance to preach, to stand in the pulpit, and to lead the people through the Word of God. And during that time, my pastor is already in heaven. He's already promoted. At ako, during that time, ay nag-aaral sa Bible School. Walang nag-guide sa akin. Kaya kung ano lang yung alam ko, yun yung ginagawa ko. And every time I am preaching the Word of God, I was like this, yung laging mga ganun, yung pumapalo, lumulundag, tumatalon, yun, shame on you, ganun ako mag-preach dati. As in, sobrang lala. Yung tipong, ang nasa mind ko, maging blessing, pero ang resulta, nagagalit ang tao sa akin. Why? Because masyado akong strong. Sobrang strong ng personality ko. Totoo po yan. Alam yan ng ilang mga kapatid natin kasama dito from our mission. They know the story. Diba? Yan si Fred. That is my disciple. And he witnessed kung gaano akong kahigpit noon. Talagang laging nakaganyan yung pag kakasalubong, nakasimangot ako. That is my character before. Then came this time na nag-preach ako, and I was very dogmatic to this kind of belief na mayroon ako before. Na talagang sa preaching, nag-name drop ako, at kung ano-ano pa. And little did I know, ay si Bishop pala nanonood. Si tatay. Yes, he's watching during that time. Share ko lang po Ang nangyari po, nung nakita niya yung preaching, after that, tinawagan niya ako. So ako, kinabahan. Bakit? Ba't tumatawag ang isang Bishop Freddy De Vega sa akin? Sino ako? And then, as I answered that call, nagkausap kami. Sabi niya, alam mo, nak, magaling ka. May potential ka. Pero may problem when it comes to delivery and sa character. Pero ako dati, pag may nagsabi sa akin noon, magagalit pa ako. Totoo yun. Pag may nag-correct sa akin, ang laging nasa isip ko, sino ka para ituwid ako? Ang nasa isip ko na, ba't kita pakikinggan? Why would I waste my time listening to those opinion that is from you? Bakit ko gagawin yun? Ganun po akong tao dati. And yung time na yun, talagang nakikita ko, people around me are already, yung lumalayo, umiiwas. Instead of this man being a blessing sa kanila, ang nagiging dating, nagiging kasiraan pa. At nakita ko po talaga yun through that guidance from our bishop. And since that, I decided, the Lord, if you wanted to fix me, please help me to remove pride in my heart first. Because hindi ako mag-i-improve as long as nandyan yung pride. Hindi ako lalago, hindi ako mag-mature, hindi ako mag-grow, at lalo't higit sa lahat, hindi ako magiging pagpapala sa mga tao na sa paligid ko as long as the pride in my heart is still there. So, nung time na yun talagang pinakinggan ko si Bishop, talagang may binago ako sa style ng preaching. Hindi na ako lumulundag, hindi na ako nagsisisigaw. Dati po, pag nag-preach ako, yung boses tigre na nag-growl. As in, mga ganun. Sobrang napakalala. And with that guidance from our senior pastor, imagine, hindi pa po ako part ng Living Water family that time. But I praise God. Why? Because the Lord gave me a pastor na talagang nag-guide sa akin. But let me tell you this, no matter how good your pastor is, no matter how great the words of encouragement ang kanilang ibigay sa iyo, but if you have pride in your heart, walang magiging say-sayo. Walang mangyayari sa buhay mo. Walang magiging magandang dulot yan sa iyo. Hindi ka mag-i-improve kahit anong galing ng pastor mo. Hindi ka mag-grow kahit anong husay ng mga counselors na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. As long as you have proud heart, you will never change. Amen po? Pero kung meron tayong puso na talagang full of humility, puno ng pagpapakumbaba, puno ng desire na mag-improve, maging maayos, talagang magbago ba sa ating mga buhay, kapatid, kung yan ang laman ng puso mo, I assure you, malaki magbabago sa buhay mo. Amen po? Napakalaki. Amen. Tama? Kaya ako po, sobrang proud ako, sobrang saya ko that I have Bishop in my life. Why? Because kung di nangyari yun,
Yung tinawagan ako ni Bishop, baka nga hanggang ngayon, naggaganyan pa ako dito. Amen? Kaya nga nung first preaching ko po dito, talagang talagang nakaalalay ako eh. Diba? I think that was, tagal na, 2023. Yung preaching ko na, yung kay Nidab and Abayhu. If you still remember, yung tamang way ng worship. Diba? Talagang umatras ako eh. Talagang nakaalalay ako sa mga sasabi ko. Why? Because I know there are still a lot of things sa akin na need i-improve pa. And it will only start if you have a humble heart. Amen? Let us stop having that kind of heart, that proud heart. Why? Because it will not lead you saan? Sa magandang kawakasan ba sa buhay mo. Amen? And pangatlo, for our last point. Nabilis po ba? Sabi kasi ni Jonel, 45 minutes na eh. Nakailang minuto na po ba ako? Diba? So yun. So for the third point, for our last point, ang sabi po dito, the consequences, he reaped. Kapatid, bawat maling desisyon, laging may maling resulta. At bawat maling resulta, laging may dulot na pain sa atin. Tama po? There is no bad choices that will not lead to bad consequences. No. Every bad choices will always lead you to this painful outcome. Laging masakit. Tama? And just like what I have mentioned earlier, the story nung aking pong buhay noon, kahit ako mismo nasaktan eh. Why? Because people around me are already thinking of things na hindi tama sa akin. Why? Because of my attitude, because of my character. People are no longer trusting me. People are already saying something about me na hindi maganda. Why? Because of the character that I have. And it really hurts me. It pains me na nakikita kong ganun yung nagiging resulta ng bagay na akala ko'y tamang ginagawa ko. Tama po? Bakit nangyari yon? Kasi hindi ako nakinig sa magaganda at tamang payo. Tama? Dumating pa nga sa point dati that instead of that 14 years old Jason na talagang na-enjoy niya yung buhay niya bilang Kristiyano, there came a time na na yung joy ng salvation nawala. Bakit po? Because I did something stupid sa harap ng Diyos. Ano po yun? Simple lang. Kasi may crush ako, tapos sabi ko sa pastor ko, Pastor, pwede ko ba ligawan siya? Hindi, sabi ng pastor ko, 14 years old ka pa lang. Ba't ka manliligaw? Di ba? Ang tindi, no? 14 years old. Then ako, nagrebelde. Sabi ko, mag-unbeliever na lang ako na girlfriend. And then, nangyari, may bina-Bible study ako. Naging Bible study, di ba? So, yung fellowship, naging fellow chicks. So, niligawan ko yung bina-Bible study ko. Di ba? And let me tell you this, yun yung pinakamabilis na ligaw na nangyari sa buhay ko. Ang bilis. Hinawakan ko lang yung kamay, sinagot na ako. Sabi ko, itsura kong to. Di ba? Kaya mga kabataan, pag sa unbeliever ka nagpunta, kahit ano itsura, mapupogi ka. Diba? Kaganda ka. Bakit? Unbeliever yan eh. Ang nasa isip niyan, magkaroon. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng girlfriend, pasikreto, palihim. And I'm still doing ministries in our church. Ano nangyari? Lagi nga sinasabi, walang sikretong hindi mabubunyan. Sabi nga ng aking kaibigang pastor, kung gagawa ka na lang ng kalokohan sa malayo, yung hindi maaamoy. Diba? Pero yun nga, anong nangyari? Kilala na ako ng ibang mga churches sa paligid namin. Kasi lumalabad ako ng preaching competition, kung ano pa. So a lot of those young people, nung mga kasabayan ko, already knew who I am. Kilala nila ako. Then naglalakad ako sa Tatawid, sa Malabon po yun, sa Malabon. Lalakad ako, kasama ko yung ex ko. Nang naglalakad kami, sabi ko, holding hands tayo. Diba? Ako pa sabi ko, wow, ang corny. Diba? Di nag-holding hands kami na naglalakad at sabi ko, hindi kami sasakay kasi gusto ko siyang makasama ng matagal. Diba? Naglakad kami from Malabon to Obando. Diba? Nangyari, doon sa bandang Tatawid ni church, naka-fellowship namin. Doon sa bakery, sa Maralex, mga member, sa Maralex may bakery.
May member yung ibang church doon na nakita ko at narinig yung sinabi ko na holding hands tayo. E di sinabi niya sa pastor niya, yung pastor niya sinabi naman sa pastor ko. E di yung pastor ko, ano nangyari? Hinausap ako, Brother Jason, may nakakita sa'yo. Sino? Diba? Na talagang nasyak ako eh. Sabi niya, taga-ibang church, ang sabi mo daw holding hands tayo. Diba? Totoo yun. Then yun nga, ang nangyari, my pastor gave me this advice to stop yung ginagawa kong mali. Hindi ako nakinig. Alam niyo yung naging resulta? 6 years, wasted life. 6 years, malayo sa Panginoon. Imagine 2014, dapat mag-enter na ako ng Bible school. My pastor is already talking to bishop and napag-usapan na nila, papasok ako sa BMOBS. Pero talagang nahinto. Bakit? 6 years nagmatigas ako. 6 years hindi ako nakinig sa pastor ko. And you know what is that painful outcome na nangyari sa buhay ko? Not just my joy of salvation is nawala, kundi hindi ako nakabalik sa gawain ng Panginoon nang buhay pa ang pastor ko. He died while I was still enjoying doing sins. And it's really painful for me. It's really painful for a young man who wants to surrender his life. But he wasted his life just because of a sin na gusto niyang gawin. Just because he wanted to enjoy things na hindi pa dapat. Then I came back 2019, my pastor is already there. In his coffin. Hindi mo na mababalik yung taon. Hindi mo na mababalik yung mga sinayang na panahon. Wala na. Tapos na. And it's hard for me to start over again without my pastor that time. Kaya nga dumating sa point na naging preacher ako, hindi ko alam yung gagawin ko. I'm following just my own belief, just my own learnings. Na instead na nagiging blessing ako, nagiging kasiraan pa pala ako. Just because of those wrong decisions that I have done. Because I rejected this counsel and it caused me to have this painful outcome in my life. And it's hard. Hahayaan mo pa pang dumating ka sa point na masaktan ka muna bago mo ma-realize na may mali kang desisyon. Hahayaan mo pa ba dumating ka sa point na talagang maramdaman mo muna yung bigat, yung hirap, yung hinagpis, yung kirot sa puso na ito pala yung bunga ng hindi ko pinakinggang payo na sana'y magiging magandang outcome sa buhay ko. Will you allow it to happen first? Don't. Wag. Pag may chance, ibigay mo agad. Pag may nagpayo, pakinggan mo agad. Always remember, yes, there's a lot of voices out there, and I know there's a lot of good voices out there na kailangan mong pakinggan. Some of them are voices that someday you will no longer hear. And it's really painful. So as long as you have them in your life, listen to them. As long as they are still with you, give them chance. Pakinggan niyo po sila. Dahil wala silang ibibigay sa iyo, kundi pa yung ikagaganda ng buhay mo. Eve failed because she listened to this wrong voice. Samson failed because he listened to Delilah. Saul failed because he listened to the people. A lot of us will also fail if we will listen to those wrong voices. Amen? Huwag natin silang pakinggan. Pakinggan natin kung ano yung tama. Amen po? Pakinggan natin kung ano yung magbe-benefit sa atin. Always remember, you cannot sow disobedience and reap blessings. No. It will never happen. Kaya kung may magagandang payo ka pang napakinggan, pakinggan mo. Tanggapin mo. Masakit man. Yes, masakit sa una. Pero yung outcome niyan, napakaganda sa buhay mo. Amen? And for my closing, always remember, reject wisdom and you'll regret your choices. Receive wisdom and you'll rejoice in God's direction.
Always listen to those right and blessed voices na nasa paligid natin. Let us all stand. Let us close in prayer. Our Father in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful reminder that you have given us. Thank you, Lord, dahil kami napaalalahanan mo muli. Yes, Lord, we know that there are times that we are struggling, there are times that we are failing. And during those times, we need the good counsel. Counsel that will lead us to what is right. Counsel that will give us the guidance that we need. Counsel that will give us a happy life. Because the Bible says in Psalms 1:1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. The word blessed there, it means happy. So brethren, if you wanted to have a happy life, if you don't wanted to have a painful life, listen to the right counsel sa buhay mo. We have Tatay Bishop, we have Pastor Norman, we have the pastoral staffs around us, you have your discipler, brethren. As long as they are giving you the right counsel, listen to them. So if the message moved you, if the message is a blessing to you, why not come to the altar? Our altar is open. Pwede kang lumapit sa Panginoon. You can tell God, Lord, I'm here. I know I did something wrong. There are times that I rejected counsel in my life. There are times that I'm no longer listening to my pastor. There are times na hindi na ako nakikinig sa mga payong ibinibigay sa akin because of my proud heart, because of the pride that is existing sa aking puso, Lord. Kung ito po'y meron sa akin, kung ito po'y mali sa puso ko, patawarin niyo po ako. Forgive me. And help me, Lord, to not follow that kind of example from King Rehoboam. Instead, Lord, I want to be a Christian na talagang hinubog ng iyong salita, hinubog ng magagandang payo na nanggaling sa mga lingkod na iyong ginagamit sa buhay ko. Help me, God. Help me. In Jesus' name. Para po ituloy yung ating pong panalangin, tawagin ko po si Pastor Poy to lead us sa ating pong prayer. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng binigay po sa amin na nagtuturo sa amin, Panginoon, na piliin ka. Piliin ang tamang tao, Panginoon, na iyong itinakda, na iyong nilagay. Piliin namin, dakilang Diyos, ang mga nais mo, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, sa mundong ito, napakarami, Panginoon, choices na aming gagawin pagkagising pa lang sa umaga. At sa bawat takbo at yugto ng aming buhay, Panginoon, kami lagi ay mayroong pinagpipilian. Pero, Panginoon, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw mismo ang naghain ng iyong sarili. Ikaw mismo ang nagbigay, Panginoon, sa amin ng mga tuntunin at panuntunan kung paano po namin piliin ang tamang kasama sa buhay, tamang mga kaibigan, tamang tao, Panginoon, na siyang gagabay po sa amin. Maraming salamat po. Lord, we pray, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan, ingatan, gabayan sa lahat, Panginoon, ng aming mga paglakad, Panginoon, sa mundong ito. Lord, we thank you for the church that we have. Thank you, Lord, for our bishop. Thank you, Lord, for our pastor Norman, Panginoon, na patuloy mong iniingatan, gumagabay sa amin, Panginoon, upang kami patuloy na lumago sa iyo. At Ama, sa amin, Panginoon, paglapit na ito ay pagpalain mo po ang bawat isa. At ayaw mo dakilang Diyos na sa aming pag-uwi ay lagi naming makita at lagi naming piliin ang mga bagay na itinakda mo po sa amin. Sapagkat ayaw po namin magsisi sa huli sa aming mga magiging pagkakamali. Salamat po ng marami, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.
Amen. Thank you so much po, Pastor Jason Cyril Pangilinan. At masaya po kami ngayon. Masaya po tayong lahat mga kapatid dahil tayo po ay may kasama na bisita po ngayon. Kasama po natin si Grace Aala. Kasama po si Grace Aala. Kasama po natin. Ayun, nasa likod. Thank you so much, ma'am, for coming. At si Jode Salonga po ba ito? Hello, ma'am. Thank you so much po. Sila po ay taga Sampaloc. We are so blessed na dinala po kayo ng Panginoon dito at masaya po kami at maligaya po kaming makapiling at makasama po kayo. Mamaya mga kapatid, kamayan po natin sila. And for some of our announcement, Pastor, may choir practice po ba sila? 12:45 choir practice po. May Sunday school po tayo, Pastor Rodel. Ayan, may Sunday school po tayo ngayon. May puto po ba? May puto po ang men's, ang mga kalalakihan. May Sunday school po tayo. Mamaya punta po tayo sa ating mga areas po for our Sunday school and kamayan po natin yung ating pong nagatid po ng mensahe ng Panginoon at i-bless po natin siya. At lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga dumalo po ngayon at balik po tayo mamaya sa service pa po natin. Maraming salamat po. To God be the glory.